Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, pinasasalamatan ka namin, bagamat kami noon ay lumakad palayo sa iyo at namuhay sa kasalanan, kami ay iyong inibig at kinahabagan. Noong hindi ka pa namin nakikilala, ang Panginoong Hesus ay pinasa ng kahatulan at sumpa na para sa amin, at sa pamagitan ng kanyang kamatayan at pagdanak ng mahalagang dugo, ay hinugasan ng aming mga kasalanan magpakailanman upang kami ay hindi na muling humarap sa kahatulan at sumpa. Nang walang anumang hinihinging kapalit kami ay iyong iniligtas, ginawang iyong mga anak at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa dakilang biyayang ito. Kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon ngayon upang papurihan ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, matuto ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa loob ng banal na kapulungan kasama ka. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa bagay na ito. Naniniwala kami na kasama ka namin sa mga oras na ito. Tignan mo ang bawat isa sa amin at hawakan ng iyong mahabaging kamay sa pamagitan ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Baguhin mo kami at higit na gawing ganap. Pakiusap, pamunuan mo kami upang sa aming natitirang buhay ay makapamuhay kami bilang isang anak ng Diyos na walang anumang dapat ikahiya, na ginagawa ang iyong banal na kalooban at nagbibigay ng galak at kalwalhatian sa iyo. Kung meron man sa amin na hindi pa rin nakakaunawa ng iyong tunay na pag-ibig, pakiusap buksan mo ang kanilang mga puso at takayin sila upang matanggap din nila ang buhay at pag-asa kasama namin. Sa lahat ng iglesia sa buong bansa at mundo at sa brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagbabahagi ng ebanghelyo sa gitna ng maraming mga kahirapan, samahan mo po nawa sila ng may higit na dakilang biyaya, salita at kapangyarihan upang sa mga huling araw ay kanilang maisagawa ng may katapatan ang misyon ng pangangaral ng ebanghelyo na iyong ipinagkatiwala sa kanila. Nawa, maraming ligaw na kaluluwa ang madala patungo sa Panginoon at ang bilang ng mga naliligtas ay madagdagan araw-araw. Panginoon na nagbibigay ng salita na aming kinakailangan sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, sa mga oras na ito, pakiusap, turuan at gabayan mo kami sa salita na nais mong ipahayag sa amin sa iyong banal na kalooban at sa kung paano kami dapat mamuhay sa iyong harapan. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan natin sa ating mga Biblia sa Juan chapter 15. Juan chapter 15 verse 3 at 4. 1 chapter 15 verse 3 at 4. 1 chapter 3 verse 15 verse 3 at 4. Basahin natin ng sabay-sabay. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo malibang kayo'y manatili sa akin. Patuloy nating binabasa ang Juan chapter 15 dahil ipinapaliwanag sa atin ng mga talatang ito kung ano ang buhay ng isang Kristiyano pagkatapos na maligtas. Ang pamagat ng ating mensahe ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Kailangan nating malaman kung ano ang buhay na nananatili sa Panginoon. Kanina, inawit ng choir, ang Panginoon ay palaging nasa aking puso at ako ay nasa Kanya, tulad ng talinhaga ng ubas. Pagkatapos niya tayong iligtas,
Hindi sinabi ng Panginoon na ngayon na naligtas ka na, magkita na lamang tayo muli sa langit. Kapag nagkikita ang mga tao, hindi sila magkakilala. Ngunit kapag sila ay ikinasal, hindi lang nila minamahal ang isa't isa, kundi nagkakaroon din sila ng malaking responsibilidad sa isa't isa, nagtutulungan, nag-iingatan, naggagalangan, at nagbibigayan sa isa't isa. Pagkatapos na tayo ay maligtas, ang relasyon sa pagitan natin at ng Panginoon ay tinatawag na ang buhay na nananatili sa Panginoon. At meron pa itong mas malalim na kahulugan. Mula ng araw na tayo ay naligtas hanggang sa araw na tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos, ang Panginoon na sa atin ay nagligtas ay hindi inalis o inaalis ang kanyang paningin sa atin, kundi binabantayan, tinutulungan, kinagabayan, pinoprotektahan at minamahal tayo. Ito ang buhay na nananatili sa Panginoon. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang maikling salitang ito na sinabi ng Panginoon ay naglalaman ng isang napakahalagang mensahe para sa atin. Maging si Apostol Pablo ay ipinaliwanag din ng mas detalyado ang ibig sabihin ng buhay na nananatili sa Panginoon. Ang buhay ng isang Kristiyanong ipinanganak na muli ay hindi kailanman isang reliyosong buhay. Tulad ng alam ninyo, maraming reliyon sa mundong ito at may kanya-kanyang ritual. Kahit sa loob ng Kristyanismo, marami din ang denominasyon at maraming mananampalataya. Pero ang kanilang pinahalagang lubos ay ang pagsasama-sama upang umawit ng himno, manalangin, at sumamba. Sa pagdadalo sa mga ganitong gawain ay iniisip nila na ito ang buhay Kristiyano. Pero kung dito na lamang natatapos ang lahat, ito ay isa lamang reliyosong buhay. Walang pinagkaiba sa iba pang mga relihiyon. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi isang reliyosong buhay. Kapag sinabi ng Panginoon na manatili ka sa Kanya, ibig sabihin na maging isa ka sa Kanya sa buhay, sa biyaya, sa salita at sa kapangyarihan ng Diyos. Maaring magtaka kayo kung paano maging isa sa Panginoon. Ito ay mabuhay na isa sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang buhay, salita, at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, sa unang Juan, chapter 2, verse 6, yung nagsasabing sila'y nananatili sa Kanya, ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Nasusulat at na ang sino mang nagsasabi na sila ay nananatili sa Kanya ay kailangan din namang lumakad gaya naman ng kanyang paglakad. Sapagkat ang Panginoon mismo ay nananahan sa mga naligtas. Sa Juan chapter 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyo, ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Sa araw na iyon, ito ay tumutukoy sa bawat isa sa atin na naligtas nang pasanin ng Panginoon ang sumpa at kahatulan na dapat ay sa atin. Namatay sa krus para sa ating kapakanan at sa pagdanak ng kanyang dugo ay pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. Sa pamagitan ng pagtatagumpay sa kapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay,
ay kanyang pinatotohanan na siya ang ating tagapagligtas at binibigyang katiyakan ang ating kaligtasan. Kung si Jesus ay namatay sa krus at hindi na muling nabuhay, wala rin naman tayong katiyakan na siya ay namatay para sa atin na iniligtas niya tayong tunay o kaya naman na siya ang tunay na Kristo na sa atin ay nagligtas. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang sino man ang maniniwala sa Kanya. Pagkatapos niyang mamatay sa krus, ang mga alagad na sumunod sa Kanya sa loob ng 3.5 taon ay kumalat. Si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus para sa 30 pilak dahil sa lubos na pagkabahala sa pagkakasala ay nagpakamatay. Ang matapang na si Pedro ay sumunod kay Jesus sa malayo hanggang sa may nagsabi, ang taong ito ay isa sa kanyang mga alagad. Dahil sa takot na hulihin at patayin, tumanggi ng 3 ulit. Ang iba ay tumakas palayo sa kanya. Sino sa tingin ninyo ang maniniwala kay Jesus kung siya ay hindi muling nabuhay? Walang sino man. 3 araw matapos na siya'y mamatay, siya ay muling nabuhay mula sa mga patay na nagtagumpay sa kapangyarihan ng kamatayan. Unang nagpakita sa babaeng dumalaw sa libingan at nagsabi, sabihin mo sa iyong mga kapatid na ako ay muling nabuhay. Kaya yung mga babaeng ito ang unang nakakita ng muling pagkabuhay ng Panginoon at nagpunta sa mga alagad upang ibalita ito. Ngunit hindi sila naniniwala. Hindi rin sila agad naniwala sa mga tao na nagsabi na nakita nila si Jesus na muling nabuhay. Habang nagkakatipon yung mga alagad na may pag-aalinlangan, biglang nagpakita si Jesus sa gitna ng silid. Sinabi niya sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Inakala ng mga alagad, multo ba ito? Kaya nga dun sa Lucas chapter 24, ipinakita ni Jesus sa kanila ang mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay at ang sugat ng sibat sa kanyang tagiliran. Sapagkat ang isang espirito'y walang laman at ang buto at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ang katawan ng Panginoon ay walang dugo, ngunit ang katawan ng muling pagkanabuhay na si Jesus ay may laman at buto pa rin. Sinabi ng Tomas na nag-aalinlangan, hindi ako maniniwala hanggang ito ay mahawakan. Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako maniniwala. Kaya muling nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Si Tomas marahil ay nakaramdam ng hiya, ngunit tiyak na hinipo niya ito. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo at sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakita, gayon may sumasampalataya. Bagamat hindi natin siya nakita, nanampalataya tayo sa Kanya sa pamagitan ng masaganang ebidensya sa Biblia. Naniwala at nanampalataya tayo sa salita ng Diyos na si Jesus ay namatay bilang handog para sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo magpakailanman, muling nabuhay at winasak ang kapangyarihan ng kamatayan. Nang maunawaan ang biyaya ng Diyos at tanggapin ang kaligtasan, ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi na maaring maputol. Ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon. Ako ang puno ng ubas, kaya kayo ang mga sanga. Ang puno ng ubas at ang sanga ay hindi maaring paghiwalayin. Ang puno ng ubas ay hindi mamumunga kung wala ang mga sanga, at ang mga sanga ay hindi mamumunga kung wala ang puno ng ubas. Ang kanilang ugnayan ay ganap. Ganon din ang relasyon ng Panginoon sa atin. Mula sa sandaling tayo'y iniligtas niya hanggang sa tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos,
ang Panginoon ay kasama natin. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Anong ibig sabihin ng nasa? Ito ay ganap na pagkakaisa. Yung panday, inilalagay ang bakal sa pugon. Pagkalipas ng ilang sandali, yung apoy ay pumapasok sa bakal at ito ay nagiging pula. Apoy ba ito o bakal? Sila ay naging isa. Bakal, ngunit apoy rin. Ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon. Hindi natin maaring paghiwalayin ang Panginoon at ang ating sarili. Ito ay pagkakaisa. Mahirap itong maunawaan, ngunit ito ang sinabi ng Panginoon. Mula sa araw na tayo'y naligtas, ang Panginoon ay laging kasama natin. Si Jesus ay kapantay ng Diyos, ang manlilikha ng lahat ng bagay sa sansinukob. Kaya nga doon sa Genesis 1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, ang tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay naroon. Kaya sa Kawikaan 8, nang likhain ng Diyos ang mga bundok at ang lahat ng bagay, nasa tabi nga niya ako na gaya ng punong manggagawa at ako ang kanyang pang-araw-araw na ligaya na laging nagagalak sa harapan niya. Ito ang sinabi ni Jesus. Si Jesus ay ang parehong Diyos bilang Diyos Ama. Magkapantay sila. Tulad ng mababasa natin dun sa Filipos chapter 2. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ngunit hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Oo, ang Diyos na naging tao ay mas kamangha-mangha kaysa sa isang tao na naging langgam. Kung ang isang tao ay naging langgam at pumasok sa mundo ng mga langgam at nagsabing, "Hoy mga langgam, dati akong tao, pero naging langgam ako para sa inyo sa maikling panahon." May makakaintindi ba nito? Paano maiintindihan ng mga langgam iyon? Mas kamangha-mangha pa ito. Siya, nakapantay ng Diyos, ay hinubad ang kanyang kaluwalhatian. Kinuha ang anyong alipin, at palibasay natagpuan sa anyo ng tao, si Jesus ay hindi isang karaniwang tao. Siya ang ganap na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Siya ay Diyos magpakilanman. Siya ay naging tulad ng tao at palibasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Naparito siya sa lupa ayon sa kalooban ng Diyos upang iligtas tayo kahit pa sa kamatayan bilang handog para sa ating mga kasalanan. Sinunod niya ang salita ng Ama hanggang sa kamatayan. Kaya't natapos niya ang gawain ng ating kaligtasan. Ngunit sasabihin ba niya, magkita na lang tayo sa langit at iiwan tayo pagkatapos tayong maligtas? Hindi. Isipin na lang natin kung may tao na ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bagay na kanyang ninanais, ilalagay lang ba niya ito kung saan-saan? Tatatuhin ba niya ito ng basta-basta na lamang? Hindi. Aalagaan, iingatan, poprotektahan upang hindi ito mawala. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus. At si Jesus, bilang handog para sa atin, ay tinanggap ang sumpa at katulan na dapat ay para sa atin at idinanak ang kanyang dugo upang mapatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. Ano ang gagawin ng Panginoon pagkatapos tayong maligtas? Ang Panginoon ay kasama natin. Ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin. Tayong mga naligtas ay nasa Panginoon. Ang pagiging nasa Panginoon ay hindi basta pagdalo sa simbahan.
Hindi rin ito nasa loob lamang ng gusali ng simbahan. Ang Panginoon ay tunay na nananahan sa atin. Ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon. Hindi tayo maaring paghiwalayin tulad ng sanga na hindi maaring mahiwalay sa puno ng ubas. Hindi kayang ipaliwanag ng lubos ng kaalaman ng tao ang bagay na ito. Ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon. Tayo ay naging isa sa Kanya. Sinasabi sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi lamang namatay ang Panginoon para sa atin, tayo'y mga naligtas ay namatay din nang siya'y namatay. At nang siya'y muling nabuhay, tayo rin ay muling nabuhay na kasama niya. Sa pamagitan ng pagkakaisa sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, tayo ngayon ay hindi na maaring mahiwalay sa Panginoon. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang Panginoon ay nasa akin at siya rin ay naging aking buhay na walang hanggan. Hindi niya tayo iniiwan. Kaya sinabi niya na tayo'y manatili sa Kanya. Tayo ay pinag-isa sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ng Kanyang pag-ibig, salita, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naintindihan niyo po ba? Ang pamumuhay na nananatili sa Panginoon ay hindi isang bagay na basta mo na lamang iisipin. Nangyayari pala yun. Kawili-wiling kwento. At pagkatapos ay kakalimutan? Wala ba itong kinalaman sa iyo? Ang taong muling isinilang ay nakatagpo na ngayon sa espiritual na biyaya ng Diyos at sa balabal ng buhay. Ngayon ay masikap nating pag-aralan ang kasulatan. Magsimula tayo doon sa unang Juan. Sa unang Juan, chapter 1. Tama. Tignan po natin sa kasulatan. Unang Juan, chapter 1. Basahin natin mula doon sa verse 3 at 4. Gawin natin ito ng sabay-sabay. Unang Juan, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Basahin natin ang sabay. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ang sumulat nito ay si Apostol Juan, isa sa 12 alagad ni Jesus. Siya yung tinatawag na minamahal na alagad ni Jesus. Ang layunin ng pagsulat ng Ebanghelyo ayon kay Juan ay gaya ng ating nalalaman ay upang maniwala ang mga tao na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos at magkaroon ng buhay. Ngunit ang layunin ng pagsulat ng unang Juan, gaya ng ating nabasa, ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Ang salitang ito ay tumutukoy sa tinatawag nating fellowship, isang banal na pakikisama. Pakikisama sa Diyos. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Pagkatapos maligtas ng isang tao, ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng pakikisama sa isa't isa. Tayo rin ay naging kabahagi sa banal na kapulungan. Ama naming nasa langit. Opo, matatawag natin ang Diyos na ating Ama, aking Ama at inyong Ama. Siya iyon na ating Ama. Sa walang hanggang buhay, ang espesyal na relasyon ay naitatag. Ang pakikisama ng mga Kristiyano ay nagsimula agad pagkatapos ng may maipanganak na muli. Mga kapatid, huwag po ninyong ituring ang pakikisama ng basta-basta lamang. Kapag ang isang tao ay may inibig at sila ay makasal, responsibilidad na nila ang isa't isa hanggang sa kamatayan. Dapat nilang mahalin, protektahan, tulungan,
at respetuhin ang isa't isa. Gayon din nang tayo ay maligtas. Ang banal at ganap na relasyon ay naitatag, hindi lamang sa pagitan natin at ng Panginoon, kundi pati na rin sa mismong mga mananampalataya. Ang relasyong ito ay sagrado gaya ng ating relasyon sa Panginoon. Ito ang tinatawag nating pakikisama. Ang tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Hindi lamang ito fellowship ng tao. Sa gitna ng pakikisama na ito, ang Diyos Ama at si Jesucristo ay narito. Kahit na hindi natin nakikita ang Diyos ng ating mga mata, ang Panginoon ay kasama natin ngayon. Ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesus, sila ay kasama natin. Kaya kapag tayo ay nagkakatipon upang manalangin, umawit ng mga papuri, mag-aral ng salita at magkaroon ng fellowship, ang Panginoon ay narito bilang Panginoon ng ating pakikisama. Ito ay pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Tingnan po natin sandali sa unang Juan, chapter 4, verse 12. Unang Juan, chapter 4, verse 12. Basahin po natin ang sabay-sabay. Unang Juan, chapter 4, verse 12. Basahin natin. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang Kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Walang sino man talaga ang nakakita sa Diyos. Si Jesus ay dumating sa anyo ng tao, ngunit ang makita si Jesus sa laman ay hindi katulad na makita ang kabuuan ng Diyos. Hindi makikita ng tao ang Diyos kung ano talaga siya. Kaya walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Ang pag-ibig na ito ay tumutukoy sa pakikisama ng mga ligtas na Kristiyano. Ang fellowship ng Kristiyano ay hindi ugnayan ng tao. Ang pakikisamang ito ay ang ibigin ang isa't isa gaya ng Panginoon na inibig tayo. Dito natin nakilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Sinabi ni Jesus, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Ang pag-ibig ng mga Kristiyano ay ang umibig tulad ng Panginoon na umibig sa atin. Hindi ito pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay madalas na kondisyonal. Kung iniibig ako, iibigin ko rin. Kung kinapupuotan ako, kapupuotan ko rin. Minsan, may lumalapit para lamang sa sariling pakinabang. Hindi ito tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Meron ding pag-ibig na nagtataglay ng kasinungalingan. Ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Silang mga naipanganak muli ay iniibig ang mga kapatid ng walang pagkukunwari. Ibig sabihin ay walang makasariling motibo. Dahil iniibig tayo ng Panginoon, tayo din naman ay umiibig sa isa't isa. Ito yung banal na fellowship. Walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Sa madaling salita, pakikisama. Sa English, fellowship. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Nasa ng Diyos, siya ay nasa kanila na umiibig sa isa't isa. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay unti-unting naisa sa katuparan sa atin. Ang pag-ibig ay hindi dapat panatinihing nag-iisa. Ito ay dapat na naibabahagi sa bawat isa. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang banal na pakikisama ng pag-ibig sa kanila na nakatanggap ng kanyang pag-ibig at sa pakikisamang ito, narito ang Diyos.
Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Nang maligtas, gaya ng sinabi sa Juan chapter 14 verse 20, nalalaman natin na ang Panginoon ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya. Sa parehong oras, lahat na mga naligtas ay kasama ng Panginoon sa banal na kapulungang ito. Tingnan natin sandali sa Unang Korinto, chapter 1. Unang Korinto, chapter 1. Unang Korinto, chapter 1. Unang Korinto, chapter 1, verse 9. Basahin natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Tinawag kayo. Ang matawag ay nangangahulugan na tayo ay nahiwalay bilang banal mula sa sanlibutan. Nang ating marinig at maunawa ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, tayo ay tumugon sa pagtawag ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubok niyon. Sa awit 50 verse 1, makikita natin na ang salita ng Diyos ay ipinahayag. Ang Diyos mismo ang tumatawag sa mga tao sa sanlibutan. Sinasabi sa Isaiah 45 verse 22, kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas lahat ng dulo ng lupa sapagkat ako'y Diyos, walang iba liban sa akin. Tinatawag ng Diyos ang lahat ng tao mula sa dulo ng lupa. Kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas. Siya ay tumatawag upang magligtas. Nang ating maunawaan ang biyaya ng Diyos at matanggap ang kaligtasan, tumugon tayo sa tawag ng Diyos. Kaya, tinawag kayo. Ibig sabihin ay tinawag kayo ng Diyos sa salita ng kanyang biyaya. Ang pagtawag na iyon ay ang kaligtasan. Pagkatapos tinawag, kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Pagkatapos ng kaligtasan, anong nangyari? Ang Diyos ay tapat na sa pamagitan nito ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Jesucristo na ating Panginoon. Pakikisama sa Panginoon. Nang niligtas tayo, nagkaroon tayo ng pakikisama. Itong mundong ito ay madalas na tinatawag na lipunan ng pagsasama. Kapag isinilang ang isang sanggol, nagsisimula ang kanyang pakikisama sa kanyang ama, ina, mga kapatid, tito at tita. Sa kanyang pamilya. Tama po ba? Gayon din, nang tayo ay naligtas, nagkaroon tayo ng pakikisama kay Jesus na ating Panginoon. Sama-sama. Ibig sabihin ay sa bawat isa. Nabubuhay ang tao sa pakikisama sa kanyang kagrupo. Ang mayayaman nakikisama sa mga mayayaman. Ang magkakatrabaho, kahit nga yung mga gangster ay masamahan ng gangster. Ang lahat ay nabubuhay sa pakikisama. Ngunit tayo, nang maligtas ay nagkaroon ng pakikisama sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Pag-isipan natin itong mabuti. Ito ay ang banal na pag-ibig at ang salita ng Diyos. At sa loob ng kanyang biyaya, tayo ay naging isa na mayroong pakikisama sa isa't isa. Pag-isipan po natin itong mabuti. Ito yung banal na pag-ibig at ang salita ng Diyos. At sa loob ng kanyang biyaya, tayo ay naging isa na mayroong pakikisama sa isa't isa. Ngayon, tingnan natin sandali sa mga taga-Roma, chapter 12. Roma, chapter 12. Roma, chapter 12, verse 4 hanggang 5. Basahin natin ng sabay-sabay. Roma chapter 12, verse 4 hanggang 5.
Basahin natin ng sabay-sabay. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain, kaya tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Tayo, mga ligtas, na isang katawan ay maraming mga bahagi. Ang ating pisikal na katawan ay isa lamang pero marami ito. Meron itong mata, bibig, kamay, paa at maraming hindi nakikitang bahagi na nasa loob ng katawan. Kaya meron tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Ang mga tungkulin ay magkakaiba sa parehong paraan. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Sila na mga ligtas, lahat tayo, ay naging isang katawan sa pamagitan ng buhay o buhay ng Panginoon na kanyang salita at ng Espiritu Santo. Bawat isa sa atin ay ginagawa ang tungkulin ng bahagi. Bawat gawain natin bilang bahagi ay may pagkakaiba. Sa unang Korinto, chapter 12 at sa 14, pinapakita dito ang iba't ibang kaloob. Sa iglesia, hindi lahat ay pastor. At walang sino mang makakagawa ng pareho sa ginagawa ng iba. Gawin natin kung ano lamang yung kaya nating gawin. Yung subukang gawin ang hindi naman nating kayang gawin ay isang uri ng pagmamataas. May mga bagay na natural nating nagagawa. Kapag ginagawa ng kamay, ang gawain ng kamay, natural lamang ito. Pag ginagawa ng paa, yung gawain ng paa, dapat lamang talaga yun. Kung sinusubukan ng kamay na gawin yung gawain ng bibig, halimbawa, kung sasabihin ng kamay, "Hoy, ikaw lang ba ang pwedeng kumain? Kakain din ako." At ang kamay ay magsisimulang kumain. Hindi po ito obra. Bawat isa sa atin, kapag natural nating ginagawa ang kaya nating gawin, isinasakatuparan natin ang ating tungkulin bilang bahagi o miyembro ng katawan ng Panginoon, ang kanyang iglesia. Lahat ay ginagamit ng napakahalaga. Ngayon, tingnan natin sa John chapter 10 verse 16. Juan chapter 10 verse 16. Verse 16, basahin natin ng sabay-sabay. "Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol." Sa Juan G, sinabi ni Jesus na siya yung mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang Panginoon na siyang mabuting pastol ay ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Iniligtas niya tayong mga tupa niya. At dito'y sinabi rin niya, merong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Ang kulungan ay tumutukoy sa mga Hudyo. Ang 12 alagad ni Jesus ay mga Hudyo. Karamihan sa mga mananampalataya sa mga sinaunang iglesia ay mga Hudyo, mga Israelita. Subalit, ang ibang mga tupa na wala sa kulungang ito ay tumutukoy sa mga Hintil. Ibig sabihin na ang Ebanghelyo ay kailangan ding ipangaral sa mga Hintil. Meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito. Ibig sabihin na ang Ebanghelyo ay kailangang ipangaral sa mga Hintil at kailangan din silang maligtas. At kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kaya, pag naligtas na sila, wala nang pagkakaiba sa pagitan ng Hudyo at Hintil. At kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Isang kawan, lahat ay naligtas sa isang kawan, sa iisang kawan. Sila'y nasa ilalim ng iisang pastol. Pinapakinggan nila ang tinig ng pastol at sumusunod sa kanya. Ang pastor, hindi ang pastol. Minsan, ang mga tao ay nagkakamali sa pag-iisip na yung pastol
ay ang pastor. Mali po ito. Ang punong pastol ay si Jesus. At yung mga pastor naman ay naglilingkod lamang para sa punong pastol. Kaya siya na nagpapahayag ng salita ay gumaganap din ng tungkulin bilang pastol. Gaya ng nasusulat sa unang Pedro, chapter 5, verse 3 hanggang 4. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan at sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kalwalhatian. Kaya nga, magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Tayo'y naging isang kawan, pinapakinggan ng tinig ng ating pastol, si Jesus, at sumusunod sa Kanya. Si Jesus mismo ang tanging pastol natin. Kahit na gaano pa kahusay spiritually sa pangangaral ng isang tao, ang taong ito'y hindi magiging tunay na pastol. Isinasakatuparan lamang niya ang gawain ng isang pastol. Si Jesus ang pastol at ating Panginoon. Kaya tayo'y isang kawan sa ilalim ng isang pastol. Tingnan natin sa Efeso chapter 2 verse 19. Efeso chapter 2 verse 19. Basahin natin ng sabay-sabay ang Efeso chapter 2 verse 19. Kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ito ni Apostol Pablo sa mga banal ng Efeso. Ang iglesia sa Efeso ay isang hintil na iglesia. Si Apostol Pablo, bagamat Hudyo, ay naging apostol ng mga hintil. At sa mga naligtas ay sinabi niya, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan. Minsan, kapag pumupunta tayo sa isang gusali, meron tayong nakikitang nakalagay na babala, no entry, authorized personnel only. Kapag susubukan nating pumasok, maunawaan natin na, hindi ako pwede dito, tagalabas ako. Subalit, sinabi ni Pablo, sa mga mananampalataya sa Efeso, sa mga hintil na naligtas, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal. Hindi na kayo mga panauhin o bisita, kundi mga ganap na kaanib sa sambahayan ng Diyos. Sinasabi sa Filipos chapter 3, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Bawat isang nakatanggap ng kaligtasan ay naging mamamayan ng langit. Tayong lahat ay ipinanganak sa laman sa mundong ito. Kagaya ng mga taong ipinanganak sa Korea, mayroong Korean citizenship. Ang mga taong ipinanganak sa Amerika, mayroong US citizenship. At tayo, gayon din ay nakatanggap ng pagkamamamayan o citizenship sa langit. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kaya tayo'y naging mga dayuhan sa mundong ito. Ang tunay nating kaharian ay doon sa langit. Sinasabi ni Apostol Pablo, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain na siyang walang hanggang tahanan. Kaya ang Diyos ay hindi naiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Diyos nila. Ito ay nangangahulugang sila'y pamilya ng Diyos. Tayo na mga naligtas na Kristiyano ay hindi lamang mamamayan ng langit, kundi pamilya ng Diyos. Mga kapatid, huwag dapat nating kaligtaan ang kahalagahan ng fellowship pagkatapos ng kaligtasan. Bawat isang brother at sister na tumatawag sa Diyos na aming Ama, na anak ng Diyos, sila'y ating pamilya na mayroong parehas at walang hanggang buhay at pag-asa. Tayo ang pamilya ng Diyos. Tayo ang mga taong nabubuhay nang sama-sama sa langit magpakilaman. Mabubuhay, magkakasama. Sa mundong ito, bahagi lamang ito ng proseso ng pagpasok sa walang hanggang langit. Ang dahilan ng pagliligtas sa atin ng Diyos ay dahil gusto niyang mabuhay tayong magkakasama doon sa walang hanggang langit, magpakilanman. Tayo yung mga taong mabubuhay ng sama-sama magpakilanman sa langit. Tayo ang pamilya ng Diyos. Tayo ang mga taong mabubuhay ng sama-sama sa langit magpakilanman.
Kaya tayo ang pamilya ng Diyos. Ang Diyos ay palagi nating kasama. Palagi nating kasama. Nang si Jesus ay nasa mundong ito, ang Diyos ay nasa katawan ni Jesus. Sa Juan chapter 10 verse 30, sinabi ni Jesus, "Ako at ang Ama ay iisa." Lagi niyang ipinapahayag ng Ama ay nasa Kanya. At ngayon sinasabi ng Biblia na ang mga ligtas na Kristiyano ay ang katawan ni Kristo. Yan ang sinasabi ng Biblia, na ang mga ligtas na Kristiyano ay ang katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Ang iglesia. Sinong nananahan dito? Ang Panginoon ay narito. Kung paanong ang Diyos ay nasa katawan ni Jesus, tayo ang katawan ni Kristo. Nasaan siya? Nasa atin. Ang Panginoon ay hindi malayo sa atin habang tayo'y simpleng nabubuhay ng isang reliyosong pamumuhay sa mundong ito bilang mga taong ligtas. Ang Diyos ay nasa atin mismo. Sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang Panginoon ay palaging nasa atin. Siya'y nananatili sa kapulungan at sa bawat isa sa atin. At siya'y naghahari sa atin at iniingatan tayo. Iniingatan tayo hanggang sa araw na papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tingnan natin sa Mateo chapter 28. Mateo chapter 28 verse 20. Mateo chapter 28 verse 20. Basahin natin ang sabay-sabay. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sinabi ito ni Jesus bago ang kanyang pag-akyat. At sinabi niya sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha." Inutos niya, "Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa." Nang maipangaral ang ebanghelyo at naligtas ang mga tao, sila'y naging alagad ni Kristo. Ang alagad ay natututo mula sa kanyang guro, tinutularan, sumusunod at nakikibahagi sa parehong patutunguhan kasama siya. Bawat isang naligtas ay alagad ni Kristo. Ang mga Gawa chapter 2, 3,000 tao ang naligtas sa araw ng Pentecostes. At nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Sila'y mga alagad ni Kristo. Ang lahat ng mga naligtas ay alagad ni Kristo. Tayo'y natututo mula sa Kanya, tinutularan siya, sinusunod siya at may parehas na patutunguhan. Ganito ang ginagawa ng mga tunay na alagad ni Kristo. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya, kung sino man sa inyo ang naligtas na ngunit hindi pa nababautismuhan, kinakailangan na mabautismuhan hanggang isagawa ang pagbabautismo dun sa retreat center. Kailangan isagawa ninyo ito. Ito rin ay pagsunod. Isa itong pagtatapat sa harapan ng Diyos at ng mga tao na ikaw ay namatay at inilibing kasama ng Panginoon. Ngunit ikaw ay nabuhay na muli upang mamuhay sa isang bagong buhay kasama siya. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ang mga naligtas ay dapat gawin ang gawain ng pagtuturo ng salita ng Diyos, ang pagsasagawa nito. Hindi ibig sabihin nito na nasa malayo lamang ang Panginoon dun sa langit. Maging hanggang ngayon, siya ay kasama natin. Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan ng panahon. Siya ay kasama natin upang bantayan, protektahan, gabayan, tulungan at pamunuan tayo sa lahat ng paraan.
Pinoprotektahan, ginagabayan, pinamumunuan at minsan sinusubok tayo ng Diyos. Dinadalisay upang maging karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Bagamat naligtas na, marami pa rin tayong mga problema. Mahina ang ating laman. Kahit naligtas na, maaring hindi tayo mamumuhay bilang karapat-dapat na mga anak ng Diyos o di kaya ay gumagawa ng mga hindi nararapat bilang isang Kristiyano. Dahil marami pang hindi nalulutas na makamundong bagay ang nananatili sa atin, ngunit pagkatapos maligtas, ang Panginoon ay nananatiling kasama natin. Tinutulungan, sinusubukan at dinadalisay tayo. Unti-unti niya tayong hinuhubog upang maging mga karapat-dapat makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag yung Kristiyano ay nakikibahagi sa normal na fellowship sa loob ng church pagkatapos maligtas, sa loob ng 1, 2 o 3 taon o ilang taon pa, hindi niya namamalayan na siya ay nagiging isang ganap na matured na Kristiyano. Kapag ang isang Kristiyano ay nakikibahagi sa normal na fellowship, ang kanyang pananampalataya ay lumalago ng mabilis nang hindi niya namamalayan. Doon sa 1 Pedro chapter 2 verse 2, sabi nito, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Lumago tungo sa kaligtasan. Tama po. Ang mga bagong silang na sanggol ay walang ibang kinahangad, kundi tanging ang gatas ng kanilang ina. Like a newborn baby craving milk, I cannot forget it even for a moment. Tama po. Hinahangad natin ang gatas. Malinis na espiritual na gatas ay ang salita ng Diyos. Kung paanong ninanais ng sanggol ang gatas, gayon din ninanais ng ligtas ang makapagbasa, makapagkabisado, at mapakinggan ang salita. Ang ligtas ay dapat magkaroon ng pusong nananabik sa salita gaya ng isang sanggol na nananabik sa gatas ng kanyang ina. Ang ibig sabihin ng upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan ay lumalagong kaligtasan. Mayroong proseso na dahang-dahang pagbabago mula sa pagiging anak ng Diyos na nararapat sa pagkatawag na ito. Ang paglago ay hindi magagawa ng mag-isa. Lalago ba yung isang sanggol ng mag-isa? Kung paanong ang sanggol ay lumalago sa pag-inom ng gatas habang tumatanggap ng pagmamahal at pag-aaruga ng buong pamilya, gayon din tayo ay unti-unting binabago ng salita ng Diyos sa loob ng fellowship ng mga Kristiyano habang tumatanggap ng tulong mula sa mga kapwa banal upang ang ating panloob na pagkatao ay lumago. Kaya minsan, sinusubok at dinidisiplina tayo ng Diyos. Hinuhubog tayo ng Diyos upang maging mga karapat-dapat makapasok sa kanyang kaluwalhatian. Naligtas na po tayo. Ngunit, hindi pa rin sapat upang makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang langit, ito ay lugar na walang hanggang kaluwalhatian. Doon ang kaluwalhatian ng Diyos lamang yung umiirad. Ngunit, kung papasok tayo sa kaluwalhatiang yon habang namumuhay pa rin ayon sa di pa nagbabagong laman, marahil ay hindi natin ito mapagtitiisan. Ang pagpasok sa langit ng nasa di pa nababagong kalagayan ay pagpapakita na hindi tayo karapat-dapat bilang mamamayan ng langit. Kaya unti-unti tayong binabago ng Diyos. Hinuhubog upang maging mga karapat-dapat na makapasok sa kaluwalhatiang iyon. Ito ang ginagawa ng Diyos sa loob ng fellowship. Hindi tayo iniligtas ng Diyos at pagkatapos ay iiwan. Hindi ito gaya na, ngayon, ligtas ka na, lumago ka ng mag-isa. Patuloy tayong tinutulungan ng Diyos na lumago. Iniiwan ba ng ina ang kanyang sanggol pagkatapos niyang manganak? Hindi po. Pinapakain, binibihisan, pinapaliguan at inaalagaan. Inaalagaan at tinuturuan na lumaking malusog at nang may maayos na pag-uugali. Pagkatapos tayong maligtas, patuloy niya tayong pinamumunuan, tinutulungan at dinadalisay hanggang sa makapasok tayo sa langit upang maging karapat-dapat na makapasok sa kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Tama po. Tingnan natin saglit. 1 Pedro chapter 1 verse 3. 1 Pedro chapter 1 verse 3.
Babasahin ko po unang Pedro chapter 1 verse 3. Hanggang 7. Babasahin ko po. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito, kayo'y nagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Sinasabi po dun sa verse 3 ng chapter 1, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan. Ibig sabihin nito ay iniligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang kahabagan sa atin. Ang ibig sabihin ng kahabagan ay kaawaan. Sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa patay. Tayo ay naipanganak na muli sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Juan 3:5, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung tubig at Espiritu? Sinasabi nung ilan, yung tubig daw yung bautismo, tapos yung Espiritu, yung pag-aalab na nararamdaman habang nananalangin. Hindi po. Ang tubig at Espiritu ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Namatay akong kasama ng Panginoon, inilibing at muling nabuhay, nakasama siya. Tumanggap ako ng espiritual na bautismo. Si Jesus ay nabautismohan sa ilog Jordan. Bakit kailangan ni Jesus na walang kasalanan ay mabautismohan? Sa pamagitan ng bautismo, ipinapakita niya sa atin na siya ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay para sa atin. Nang umahon si Jesus sa tubig, nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati. Sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, nabuksan ang mga pintuan ng langit. Ngunit bago iyon, ang mga pintuan ng langit, ito ay nakasara. Nakasara pero nabuksan. Nang mamatay at muling nabuhay si Jesus, nabuksan ang pintuan ng langit at ang Espiritu Santo ay bumaba tulad ng isang kalapati sa ulo ni Jesus. Ito ay preview ng pagbaba ng Espiritu Santo sa lahat ng maliligtas. Sa katunayan, hindi iyon kailangang ipakita ni Jesus. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ito'y pagsasabi rin sa atin na naligtas sa pamagitan ni Jesus. Sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay pinanganak na muli. Ang kanyang kamatayan ay tubig, ito ay katwiran. Tayo ay namatay at inilibing kasama ang Panginoon. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipinanganak na tayo muli sa tubig at sa Espiritu. Kaya purihin ang Panginoon at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ang mga bagay sa mundo ay masisira at mawawala, ngunit tayo ay ipinanganak ng muli. Ang Diyos na nagligtas sa atin ay naghanda ng isang walang hanggan at malwalhating mana para sa atin sa langit. Alam niyo po ba ito? Naghihintay tayo para rito. Kahit gaano pa kaganda ang mga bagay sa mundong ito, di magtatagal ito ay mabubulok, masisira at maglalaho. Walang kabuluhan ng mga ito. Kaya nga, inilalaan sa langit para sa inyo.
na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Tatanggapin natin ito sa muling pagbalik ni Jesus. Ang mga patay ay muling mabubuhay na may mga di nasisirang katawan. At yung mga buhay ay babaguhin upang magkaroon ng espiritual na katawan. Sa muling pagbabalik ng Panginoon sa papawirin, yung mga ligtas na namatay ay muling mabubuhay na may walang pagkasirang espiritual na katawan. At yung mga buhay ay agad nababaguhin ayon sa wangis ng Panginoon. Ito yung kaligtasang nakahandang ihayag sa huling panahon. Doon po sa TV, napanood ko po yung Victory Day celebration ng China. Kasama po doon yung Russia at North Korea. Iyon ay talagang seryosong pagdiriwang. Ano po ito? Paghahanda sa digmaan. Gumawa sila ng mga pambihirang armas upang hadlangan yung kanilang mga kaaway. Handa na silang atakihin yung United States o sa anumang oras ay maaari nila itong gawin. At paano naman ang US? Sila ang mayroong pinakamalakas na militar sa buong mundo. Ngunit, yung North Korea ay nakagawa ng mga nuclear weapons na mayroong kakayahan na atakihin yung United States. Magtatagal pa kaya yung mundong ito sa palagay ninyo? Hindi na po. Kapag yung nuclear weapon ay minsang ginamit, magdudulot ito ng chain reaction sa mga armas ng iba't ibang bansa. Sa loob ng 30 minuto, ang mundong ito ay masusunog hanggang sa maging abo. Ito ay ayon sa mga siyentipiko. Sa panahong ito, tayo nabubuhay. Gaano ba magtatagal ang mundong ito? Kung yung Pangulo ng US ay magdeklara ng digmaan, mangyayari ito sa anumang oras. Siya po ay mayroong ganitong kapangyarihan. Yung China, yung North Korea, at yung Russia ay mayroon din ganitong kakayahan. Kung sila ay mag-utos ng pag-atake, ang mundo ay masisira. Dapat nating talikuran yung pag-iisip na masisiyahan at mamumuhay ng komportable pa tayo sa mundong ito. Tayo ay nananabik sa muling pagdating ng Panginoon at hinihintay ang araw na ito. Ang pagtatapos ng mundo ay ang pagpasok natin sa walang hanggang kaharian ng Diyos, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan. Ang Panginoon ay iniingatan tayo hanggang sa araw ng kanyang muling pagdating at hanggang maisakatuparan ang kaligtasan ng ating katawan. Sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Kahit ligtas na, nakakaranas pa rin tayo ng maraming pagsubok. Ngunit sa ganito, kayo'y nagagalak. Mayroong mga nahihirapan at pagsubok para sa mga ligtas na Kristiyano. Bakit? Ibinibigay ito sa atin ng Diyos bilang pagsasanay. Kaya upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, ang kadalisayan ng inyong pananampalataya. Tayo ay naligtas sa pananampalataya, ngunit ito ay dapat na masubok. Ang pananampalatayang hindi sinanay ay natitisod sa pinakamaliit na kahirapan. Kaya upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay mauwi sa kapurihan, kalwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Kapag higit na nasasanay, tatanggap tayo ng karangalan at papuri sa harapan ng Diyos. Inilalagay ng Diyos tayong mga naligtas sa mundong ito. Sinusubok ang ating pananampalataya upang maging mga tao
na karapat-dapat na makapasok sa kalwalhatian ng kanyang kaharian. Opo, inilagay tayo ng Diyos sa mundong ito. Sinusubok ang ating pananampalataya upang sa gayon, maging mga tao tayo na karapat-dapat na makapasok sa kalwalhatian ng kanyang kaharian. Sa mga awit, 48 verse 14, tingnan na natin, mga awit, number 48 verse 14. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Mga awit, 48 verse 14. Verse 14, na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman, siya ay magiging ating patnubay magpakailanman. Na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman. Ang Diyos Ama, ang ating walang hanggang Ama, siya ang ating tagapangalaga o tagapag-alaga. Siya ay magiging ating patnubay magpakailanman. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin hanggang sa katapusan ng ating buhay. Hindi ba ito dakilang kaaliwan sa atin? Hindi kailanman tayo iiwan ng Diyos. Inililigtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay sa kanyang tanging anak upang mamatay sa krus. Iniisip ba ninyo na pababayaan niya lamang tayo? Tingnan nga natin saglit sa 2 Timoteo chapter 4 verse 18. 2 Timoteo chapter 4 verse 18. 2 Timoteo chapter 4 verse 18. Basahin natin ito ng sabay-sabay. 2 Timoteo chapter 4 verse 18. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Sumakanya nawa ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Isinulat ito ni Apostol Pablo sa hulihan ng unang Timoteo. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa. Mula ng oras na makatagpo ni Pablo si Jesus sa Damasco, nang siya ay maging apostol para sa mga hintil, nangaral ng Ebanghelyo, pinugutan sa Roma, kaano karaming kahirapan at pagsubok ang kanyang kinahirap? Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Tanging si Apostol Pablo lang ba ang iningatan at iniligtas ng Diyos mula sa kahirapan? Iniingatan at inililigtas din tayo ng Panginoon mula sa kasamaan. Kaya ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Ang Panginoon ay hindi malayo. Siya ay kasama natin. Kaya lang ay hindi natin siya nakikita. Ngunit dapat tayong maniwala sa kanyang pangako. Ang maniwala sa kanyang salita at tanggapin ito ay ang pananampalataya. Ang maniwala sa kanyang salita at tanggapin ito ay pananampalataya. Pananampalataya. Tingnan nga din po natin sa mga awit, number 73. Number 73. Basahin natin ng sabay yung mga awit 73 verse 24 ng sabay-sabay. Verse 24. Awit 73 verse 24. Basahin natin. Sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalhatian. Sa iyong payo, ako'y iyong pinapatnubayan. Pinapatnubayan tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang payo at salita sa ating buhay dito sa mundo. At pagkatapos nito, ano ang kanyang ginagawa? At pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalhatian. Pinapatnubayan niya tayo ng kanyang salita at pagkatapos tatanggapin niya tayo sa kalwalhatian. Kapag tayo ay papasok sa langit, hindi ito kagaya ng sanlibutan. Ang walang hanggang kalwalhatian ng Diyos at ang kanyang mga anghel ay papalibot sa atin at sila ay magiging ating mga lingkod at tayo ay papasok sa kanyang kaluwalhatian.
Yung mga anghel ay maluwalhating nilalang, ngunit hindi sila mga anak ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi babaeng ikakasal. Tayo ay mga walang hanggang anak ng Diyos at tayo mga babaeng ikakasal. Sa Hebreo 1:14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Maaring ang mga anghel ay naiinggit sa atin na mga naligtas. Hindi tayo naniniwala sa kwento na parabang panaginip. Alam ba ninyo? Hindi na ito magtatagal. Pakiusap, maghintay na kayo ng saglit. Tingnan natin sa Juan, chapter 17. Chapter 17, verse 15. Sa chapter 17, verse 15. Verse 15 hanggang 17. Juan chapter 17. Verse 15. Verse 15 hanggang 17. Juan chapter 17, verse 15 hanggang 17. Basahin natin. Basahin natin ito ng dahan-dahan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ito ang mahabang panalangin ni Jesus, isang gabi bago siya mamatay sa krus. Siya ay nanalangin bilang punong pari. Ipinanalangin niya ang mga naligtas na banal. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. Hindi nais ng Diyos na alisin tayo sa sanlibutan kaagad dahil merong mga kahirapan dahil sa merong mga kahirapan. Yung dahilan na nais niya tayong alisin ay kung di ingatan mo sila mula sa masama. Sila ay nananalangin para sa atin na huwag mahulog mula sa makasalanan sanlibutan na ito. Siya yung nananalangin. Ang sanlibutang ito ay puno ng kasamaan, ngunit ang Kristiyano ay mga tao na inihiwalay mula sa kasalanan at kumikinang na gaya ng mga brilyante. Kundi ingatan mo sila mula sa masama. Gusto tayong ingatan ng Diyos upang huwag mahulog sa kasamaan. Maling pag-iisip ang kukunin niya tayo dahil maraming kahirapan. Nais niyang makita ang ating buhay na hindi nahuhulog sa kasamaan at namumuhay bilang karapat-dapat na anak ng Diyos. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ano ang paraan upang hindi tayo mahulog sa kasamaan? Mapabanal sa katotohanan. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at pagkatapos ng kaligtasan, tayo ay naging banal dahil sa katotohanan at habang tayo ay nakikinig, natututo at nagsasaulo ng salita ng Diyos at pinapanatili ang mga salita na ito sa ating buhay, tayo ay magiging banal paulit-ulit. Pabanalin mo sila sa katotohanan, paulit-ulit. Ang kabanalan ay pagkahiwalay sa sanlibutan. Ang mga naligtas na tao ay dapat na maihiwalay sa sanlibutan ng paulit-ulit. Ang mga tao ba ay papasok sa langit ay maaring maging kagaya ng mga tao na pupunta sa impyerno? Hindi po. Ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ito ay malapit na. Ang mga papunta sa impyerno ay lalong nagpapakasama bilang mga taong papunta sa impyerno. Naghahanda sila ng papunta dun. Subalit ang mga banal ay maaring humiwalay mula sa sanlibutan.
Ang mga pupunta sa langit ay namumuhay bilang mga taong papunta sa langit. Mga kapatid, kapag nakikita natin ang mundo na puno ng kasamaan, maunawaan na natin, sila ang mga pupunta sa impyerno. Tayo ang mga anak ng Diyos na naligtas sa biyaya ni Jesucristo, kaya tayo makakapasok sa langit. Tayo ang mga papasok sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya dapat tayong mahiwalay sa kasamaan o kasalanan paunti-unti. Ito ang nais ng Diyos na gawin natin. May aral mula sa bayan ng Israel, ang piniling bayan ng Diyos sa lumang tipan. Bago sila makapamuhay ng maayos bilang bayan ng Israel, pumunta sila sa Ehipto para makaiwas sa taggutom. Subalit, naging alipin sila ng Ehipto. Naglingkod sila bilang mga alipin ng hari sa loob ng 400 taon. Yung 4 sa Biblia, ito ay nangangahulugang pagdurusa. Ito ang bilang ng mundo. 400 taon. Ibig sabihin naman, ng paraon ay Satanas ng sanlibutan. Kaya ang mga tao ay alipin ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ito yung miserableng katayuan ng bayan ng Israel. Pinili silang bilang saksi ng Diyos, subalit bago nila makamit ang biyaya ng Diyos, bago nila niluwalhati ang Diyos, naging alipin muna sila sa Ehipto ng 400 taon. Pinaglingkuran nila ang paraon. Nagpapakita ito ng tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis ay naging alipin sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan bago nila napaglingkuran ang Diyos. Sinugo ng Diyos si Moises sa kanila at nagbigay ng 10 salot at iniligtas sila mula doon at pinatnubayan sila hanggang sa Kanaan, na siyang ipinagkaloob ng Diyos. Hindi niya sila dinala doon kaagad. Sila'y sinanay niya sila sa ilang sa loob ng 40 taon. Kaya meron sa kanila na nagnais bumalik sa Ehipto, subalit lahat sila na namatay sa ilang dahil sa dinisiplina ng Diyos. Kaya ang mga ipinanganak sa ilang at yung mga sumunod sa salita ng Diyos, sila yung nakapasok lamang doon sa ipinangakong lupain na Kanaan. Ang ibig sabihin ng buhay sa ilalim ng kapangyarihan ng paraon sa loob ng 400 taon sa Ehipto ay lahat ng tao sa mundo ay alipin sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at kamatayan. Si Moises ay anino naman ni Jesus. Ang kahulugan ng Moises ay pagliligtas. Ang Jesus nangangahulugan ding kaligtasan, kaya sinugo ng Diyos si Moises sa kanila at iniligtas sila. Ibig sabihin, iniligtas tayo ni Jesus mula sa kapangyarihan ni Satanas at kamatayan. At pagkatawid naman doon sa dagat na pula, ito ay tulad sa tuyong lupa. Pumasok sila sa ilang sa loob ng 40 taon. Pumasok sila. Ano yung 40 taon sa ilang? Ito naman yung panahon ng pagsasanay para sa mga Israelita. Pagkatapos ng kanilang kaligtasan, bago sila pumasok sa lupain ng Kanaan. Ito yung panahon ng disiplina. Silang mga nagnais bumalik sa Ehipto ay mga nangamatay sa ilang. At silang mga sumuway ay namatay din. Pagkalipas ng 40 taon, nakapasok na sila sa lupain ng Kanaan. Ang 40 taon na iyon, pagkatapos ng kaligtasan ay kumakatawan sa buhay sa loob ng iglesia. Opo. Ito po yung buhay sa loob ng iglesia. Muli, pagkalipas ng 40 taon, nakapasok na sila sa lupain. Yung 40 taon na yon, pagkatapos ng kaligtasan ay kumakatawan sa buhay sa loob ng iglesia. Kaya naman, kung titingnan natin sandali, doon sa mga gawa, chapter 7. Mga gawa, chapter 7. Tignan po natin, chapter 7. Verse 38.
Mga Gawa chapter 7, verse 38. Basahin natin ng sabay-sabay. Mga Gawa chapter 7, verse 38. Ito yung naroon sa kapulungan sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga ninuno. Tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Narito ang mga Israelita ay dumaan sa ilang sa loob ng 40 taon. Ito'y yaong naroon sa kapulungan sa ilang. At ang salitang iglesia ay hindi makikita sa lumang tipan. Ang mga Israelita ay nanatili ng 40 taon sa ilang bago nila narating ang lupain ng Kanaan. Ang lakbayin mula Ehipto hanggang sa Kanaan ay hindi naman talaga ganong kalayo kung lalakarin. Sa loob ng 40 taon, pinatnubayan sila ng Diyos. Sinubok at sinanay sila hanggang sa ang lahat ng mga masuwayin ay namatay. Habang nananatili naman yung mga sumasampalataya sa salita ng Diyos. Ang lupain ng Kanaan ay anino ng walang hanggan langit. Ito yaong naroon sa kapulungan sa ilang, kasama ang ating mga ninuno. Tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Sino? Si Moises. Ipinapakita nito sa atin na ang pagdurusa ng mga Israelita bilang mga alipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon ay nangangahulugang lahat ng mga taong hindi ligtas ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at kamatayan. Ang pagsugo kay Moises upang magpadala ng mga salot sa Ehipto at sa pangunguna sa mga Israelita palabas ay anino ni Jesucristo kung paano niya tayo ililigtas. Iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto at dinisiplina at sinanay sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang sa ang lahat ng mga masuwayin ay mamatay. Ang pagpasok sa lupain ng Kanaan ay naglalarawan sa kung paano tayo dinidisiplina ng Diyos sa ating buhay iglesia pagkatapos ng ating kaligtasan. Ipinakita niya ito sa atin sa pamagitan ng kasaysayan ng Israel. Ang lupain ng Kanaan ay modelo ng walang hanggang langit. Ang ipinangako sa mga Israelita ay ang lupain ng Kanaan, ang ipinangako naman sa atin ay ang walang hanggang bagong langit at bagong lupa. Hanggang sa makapasok tayo doon, dinidisiplina at gagabayan tayo ng Diyos. Dapat natin itong pagtiisang mabuti, ang ating church life. Sa ating church life, ang Diyos ay kasama natin. Sinasanay, pinalalakas, pinoprotektahan at iniingatan tayong ligtas. Ano ba ang ginagawa niya sa ilang? Pinoprotektahan niya sila sa pamagitan ng haliging ulap sa umaga at haliging apoy sa gabi. Haliging ulap, haliging apoy. Araw-araw niya silang binibigyan ng mana sa umaga. Hinampas ang bato para bigyan sila ng tubig na mainom. At nang nagnais sila ng karne, pinadalan sila ng pugo para makain. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin sa ating buhay iglesia, pinoprotektahan at iniingatan ng Diyos hindi lamang ang ating mga kaluluwa, kundi pati ang ating katawan. Binibigyan niya tayo ng espiritual na biyaya, pinoprotektahan ang ating mga katawan. Hindi niya sinasabi na, yamang ligtas ka na, magdutsa ka man o hindi, magkita na lang tayo sa langit. Huwag nating kalilimutan na hanggang sa makapasok tayo sa langit, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kaluluwa, pati ng ating katawan, at iingatan tayo hanggang sa makapasok sa kahariang iyon. Ito ang ating buhay pananampalataya. Dapat nating maunawaan na ang buhay pananampalataya ay hindi reliyosong pamumuhay. Huwag ninyo itong ituring na magaan lamang. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ay siyang poprotekta sa atin hanggang sa makapasok tayo sa kanyang kaharian. Huwag nating kakalimutan na ang parehong Diyos na nanguna sa mga Israelita sa ilang sa pamagitan ng haliging ulap at
sa umaga at haliging apoy sa gabi, at ang pumoprotekta sa kanila hanggang sa makapasok sila sa lupain ng Kanaan, ay siya ring poprotekta sa atin at mag-iingat sa atin hanggang sa makapasok tayo sa langit. Halos ubos na po yung oras, kaya tatapusin ko na po. Sa susunod, patuloy ko pong ibabahagi ang tungkol sa pamumuhay kay Kristo. Ngayon, manalangin na po tayo. Mabaging Amang Diyos, salamat sa iyong dakilang biyaya na nahabag sa amin at sa pag-ibig sa amin. Bagamat lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan, nagpapasalamat kami na pinasan ng Panginoong Hesus ang lahat ng sumpa at katulan na nararapat sa amin, at sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo, ang aming mga kasalanan ay napatawad magpakailanman at kami ay naligtas na wala ang aming mabuting gawa. Nagpapasalamat kami sa biyaya na pagkatapos naming maligtas, iniingatan at pinoprotektahan kami sa aming natitirang buhay hanggang sa makapasok sa iyong kaharian. Hawakan mo kaming mabuti upang walang sino man sa amin ang mahulog mula sa banal na kapulungan na ito. Baguhin mo kami araw-araw, pakabanilin at gawin mo kaming buo, sa gayon ay makatayo kami sa kalwalatian ng Panginoon na muling darating. Baguhin mo kami araw-araw, pakabanalin kami at gawin mo kaming buo, na sa gayon ang aming mga puso ay hindi manakaw ng mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito, ni mamansahan ng mga kasalanang ito. Pangunahan nawa kaming lubos ng Panginoon at gabayan kami sa aming natitirang buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.